Sa isang tahimik na baryo, kung saan ang araw-araw na buhay ay payak at simpleng dumadaloy, doon nakatira si Carlo. Isang 9 na taong gulang na batang lalaki na may pagpapahalaga sa mga sasakyan, kung saan tila ba siya ay ipinanganak na may langis sa kanyang ugat. Lumaki si Carlo sa isang pamilya na hindi marangya, ngunit puno ng pagmamahal. Ang kanyang ina, na si Aling Nena, ay isang masipag na tindera sa palengke. Araw-araw siyang bumabangon ng madaling araw upang ihanda ang mga gulay at prutas na ibebenta. Bagaman ang kanyang trabaho ay pisikal at madalas nakakangalay, hindi nawawala ang kanyang ngiti tuwing babalik siya sa bahay, dala ang ilang prutas para kay Carlo. Ang kanyang ama naman, si Mang Ramon, ay isang mekaniko. Mula pa noon, malapit na si Carlo sa kanyang ama. Hindi lamang dahil sa likas na pagmamahal ng isang anak, kundi dahil sa kanilang parehong interes sa mga sasakyan. Sa murang edad pa lamang, mahilig na sumama si Carlo sa talyer ng kanyang ama. "Tay, pwede ba akong sumama sa'yo?" Tanong ni Carlo isang umaga habang nag-aayos si Mang Ramon ng kanyang mga gamit. "Oo naman, Carlo," sagot ni Mang Ramon na may ngiti sa labi. "Pero tandaan mo, kailangan mong makinig sa mga sinasabi ko. Hindi tayo naglalaro dito. Seryosong trabaho ito." "Sige po, Tay. Promise, makikinig ako," sagot ni Carlo habang bitbit ang kanyang laruang kotse na palaging kasama saan man siya magpunta. Habang nasa talyer, masigasig na pinagmamasdan ni Carlo ang bawat kilos ng kanyang ama. Bawat pagtanggal ng pyesa, bawat pagkatok sa makina at bawat hagod ng wrench ay iniintindi niyang mabuti. "Tay, bakit po ganito yung tunog ng kotse kapag umaandar na parang nangingit-ngit?" Tanong ni Carlo minsan habang inaayos ni Mang Ramon ang isang luma at bulok na kotse. "Yan, anak, ay dahil sa mga piyesang luma na. Kailangan palitan para bumalik sa dating kondisyon," paliwanag ni Mang Ramon habang naglilinis ng langis mula sa kanyang mga kamay. "Kaya tandaan mo, hindi lahat ng bagay na luma ay basta na lang itatapon. Minsan kailangan lang ng konting alaga." Naging habit na ni Carlo ang sumama sa kanyang ama tuwing Sabado at Linggo. Kapag wala siyang pasok, diretso na siya sa talyer at tinutulungan si Mang Ramon sa mga simpleng bagay tulad ng pag-abot ng mga gamit, pagpupunas ng langis at pag-aayos sa mga sirang pyesa ng mga laruan niyang sasakyan. "Balang araw, Tay, gusto ko rin po ng sarili kong sasakyan," minsan ay sabi ni Carlo habang tinatanggal niya ang gulong ng isang laruang kotse. "Makakamit mo rin yan, anak, pero tandaan mo, mas importante ang marunong ka mag-ayos at mag-alaga. Hindi pwedeng basta-basta lang bibili, dapat kilalanin mo muna kung ano ang kotse na para sa'yo," wika ni Mang Ramon na tila nagbibigay ng isang mahalagang aral sa kanyang anak. Hindi maitatanggi ang pagmamahal ni Carlo sa mga sasakyan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang kanyang pangarap na magkaroon ng sarili niyang kotse balang araw. Ngunit alam niya hindi iyon magiging madali. Kinakailangan ng tiyaga, pagsisikap at higit sa lahat, pagkilala sa bawat detalye ng sasakyan, tulad na natutunan niya mula sa kanyang ama. Ang mga simpleng araw na iyon, kung saan kasama ni Carlo ang kanyang ama sa talyer, ay naging pundasyon ng kanyang pagmamahal sa mga sasakyan at ng kanyang pangarap na balang araw ay magkakaroon ng sarili niyang kotse. Kahit na ito'y luma at bulok, basta't mapag-aaralan niya ito, sigurado siyang mapapaganda at mapapakinabangan niyang lubos. Sa eskwela, si Carlo ay kilala hindi lamang dahil sa kanyang kagustuhang matuto, kundi dahil sa kanyang kasipagan. Bagaman hindi siya ang pinakamatalino sa klase, pagdating sa mga subjects tulad ng English, Math at Science, hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon na magtagumpay. Sa bawat klase, makikitang nakataas ang kanyang kamay, handang magtanong o sumagot kahit paminsan ay nagkakamali. "Hindi bali, Carlo," sabi ng kanyang guro sa math, matapos siya magkamali sa isang sagot. "Ang mahalaga, natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Huwag kang susuko." "Salamat po, ma'am," sagot ni Carlo na may ngiti sa labi. Sa kabila ng pagkakamali, ang masidhing pagnanais niyang matuto ay naroon pa rin. Bukod pa rito, aktibo rin si Carlo sa mga extracurricular activities sa kanilang paaralan. Isa siyang Boy Scout at dahil dito, natuto siyang maging responsable at magkaroon ng disiplina. Madalas siyang makita kasama ang kanyang mga kapwa Boy Scout, nagpa-practice ng knots o kaya naman naglalaro na nagpapalakas ng katawan at isipan. "Tara, Carlo, mag-practice tayo ng knot tying," anyaya ng isa niyang kaibigan isang hapon matapos ang klase.
Sige, basta turuan mo rin ako ng bagong teknika. Sagot ni Carlo na palaging bukas sa pagtuto mula sa iba. Dahil sa kanyang aktibong pakikilahok sa iba't ibang gawain sa eskwela, marami siyang naging kaibigan. Hindi lamang mga kapwa Boy Scout, kundi pati na rin ang mga kaklase at maging ang mga guro ay bilib sa kanya. Si Carlo ang tipo ng bata na kahit hindi man ang pinakabida sa academics ay naging tanyag dahil sa kanyang kasipagan at kagandahang loob. Carlo, sasali ka ba sa school play? Tanong ng kanyang kaibigan habang naglalakad sila pa uwi. Oo, gusto kong subukan. Isa pa, masaya rin na makakilala ng ibang estudyante. Tugon ni Carlo na palaging bukas sa bagong karanasan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang nagiging masigla ang buhay ni Carlo sa eskwelahan. Mula sa pag-aaral, sa pagiging Boy Scout, hanggang sa pakikipagkaibigan. Lahat ng ito ay nagiging bahagi ng kanyang paghuhubog bilang isang mabuting tao na may pangarap sa buhay. Bagaman may mga bagay na hindi niya agad natutunan, hindi siya sumusuko. At dahil dito, lalo siyang minamahal at hinahangaan ng mga tao sa paligid niya. Maliban sa pagiging masipag at aktibo sa eskwela, si Carlo ay kilala rin sa kanyang pagiging matulungin. Hindi lamang sa mga kaklase niya, kundi pati na rin sa ibang tao na nangangailangan. Isang hapon, habang naglalaro ng tumbang preso kasama ang mga kalaro niya, ang isang kaibigan niya si Benny ay biglang napahinto at napansin na ang kanyang bisikleta ay nasira. Carlo, nasira yata yung kadena ng bisikleta ko. Sabi ni Benny na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Agad namang lumapit si Carlo at sinuri ang bisikleta. Mukhang matutulungan kita dito, Benny. Subukan nating ayusin. Sagot ni Carlo na mabilis na kumilos. Kinuha niya ang ilang gamit mula sa kanyang bag, isang maliit na wrench at ilang piraso ng tela. Matyagang inayos ni Carlo ang kadena at kahit na mahirap, nagawa niyang maibalik ito sa ayos. Ayan, pwede mo nang gamitin ulit. Pero kung sakaling masira ulit, dalhin na lang natin sa talyer ng tatay ko para mas matingnan na mabuti. Dagdag ni Carlo. Salamat, Carlo. Malaking tulong ka talaga. Sabi ni Benny na labis na nagpapasalamat. Hindi lamang sa mga kaibigan niya natatapos sa pagiging matulungin ni Carlo. Madalas din siya makikitang tumutulong sa mga matatandang nasa paligid ng kanilang barangay. May isang beses, habang naglalakad pa uwi mula sa eskwela, napansin niya ang isang matandang tendera na hirap sa pagbubuhat ng kanyang mga paninda. Lola, tulungan ko na po kayo. Alok ni Carlo habang mabilis na lumapit upang buhatin ang mabigat na basket. Naku, salamat iho. Napakabigat kasi nitong mga gulay. Sagot ng matanda na tila nabawasan ng pagod dahil sa tulong ni Carlo. Mabuti na lang po at nakita ko kayo, Lola. Ihatid ko na rin po kayo hanggang sa kanto. Sabi ni Carlo habang maingat na binuhat ang basket. Bukod pa rito, hindi rin nagdadalawang isip si Carlo na tumulong sa mga basurero at tindera na kanyang nadadaanan. Lalo na kapag nakikita niya na hirap ang mga ito sa pagtutulak ng kanilang mga kariton. Minsan pa, tinulungan niyang itulak ang kariton ng isang matandang basurero na hindi na halos makausad dahil sa bigat ng laman nito. Salamat iho, napakabait mong bata. Sabi ng matanda habang tinutulungan siyang itulak ang kariton. Wala po iyon, tatay. Basta't kaya ko po, tutulong po ako. Sagot ni Carlo na may ngiti sa labi. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang tumatatak sa mga tao sa kanilang barangay ang kabutihan at pagiging maalalahanin ni Carlo. Siya ang tipo ng bata na kahit sa murang edad ay alam na ang halaga ng pagtulong sa kapwa. Isang aral na natutunan niya mula sa kanyang mga magulang at patuloy niyang isinasa buhay. Pagtungtong ni Carlo ng grade 8, unti-unting nagbago ang mundo sa kanyang paligid. Ang mga araw na dati ay puno ng tawanan at habulan sa labas ng eskwelahan ay biglang napalitan ng katahimikan. Napansin niyang karamihan sa kanyang mga kaklase ay hindi na nagkakasama-sama sa paglalaro sa bakuran ng paaralan. Sa halip, ang bawat isa ay abala na sa kanilang mga cellphone, nakalublob sa mga online games at social media. Uy Carlo, nalaro mo ba yung bagong game? Tanong ng kanyang kaklase, sabay labas ng cellphone mula sa bulsa. Hindi pa nga eh, wala pa akong cellphone. Sagot ni Carlo na may bahagyang lungkot sa boses. Ano bang laro yun?
Sayang naman. Masaya kasi. Marami na kami naglalaro nito. Tara, laro tayo mamaya online. Sabi ng kaklase, ngunit alam nitong hindi siya makakasali. Habang lumilipas sa mga araw, lalong napansin ni Carlo ang pagkakaiba. Ang mga kalaro niyang dati ay kasama niya sa pagtakbo at paghabol sa labas, ngayon ay abala na sa kanilang mga gadgets. Kung saan dati ay sabay-sabay silang naglalaro ng tumbang preso o luksong tinik. Ngayon ay tila napalitan na ito ng katahimikan. Sa mga pahinga, makikita si Carlo na nag-iisa. Naglalaro ng kanyang laro ang kotse habang ang iba ay nakayuko sa kanilang mga cellphone. Ma, Tay, pwede po bang bilhan niyo ako ng cellphone? Para naman po makalaro rin ako ng games kasamang iba. Isang araw ay nahihiyang tanong ni Carlo sa kanyang mga magulang habang naghahapunan sila. Napatingin si Mang Ramon at Aling Nena sa isa't isa. Parehong alam ang sagot, ngunit hirap sabihin sa anak. Anak, gusto man namin pero medyo kapos tayo ngayon. Kailangan natin magtipid, lalo na't marami pa tayong gastusin. Paliwanag ni Aling Nena habang hinahaplos ang likod ng anak. Oo nga Carlo, dagdag ni Mang Ramon. Mas mahalaga na mag-ipon tayo para sa mas mga importanteng bagay. Pasensya ka na anak. Naintindihan naman ni Carlo ang paliwanag ng kanyang mga magulang, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nawawalay sa kanyang mga kaibigan. Hindi na siya nakakasali sa mga usapan at unti-unti ay nawalan na siya ng mga kalaro. Sa kabila nito, pinipilit pa rin ni Carlo na gawing masaya ang kanyang mga araw. Nagsisimula na siyang masanay na mag-isa. Naglalaro pa rin ang kanyang mga paboritong laro ang kotse. At minsan, isinasamahan pa rin ng kanyang ama sa talyer. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may kulang. Isang bagay na hindi matutumbasan ng anumang laruan o oras sa talyer. Makalipas ang ilang araw ng kalungkutan, tila nagbago ang ihip ng hangin para kay Carlo. Napansin niya may kakaibang saya sa kilos ng kanyang mga magulang. Sa simpleng usapan sa hapagkainan, may mga bahaging si Aling Nena at Mang Ramon na para bang may inihahanda silang espesyal para sa kanya. Alam mo Carlo, wika ni Mang Ramon isang gabi habang nag-aayos ng mga gamit sa talyer. Minsan, may mga bagay na kahit maliit ay nagdudulot ng malaking saya sa atin. Sumang-ayon naman si Aling Nena na mingiti sa labi. Oo nga anak, at minsan, ang mga simpleng bagay na binibigay mula sa puso ay siya pang nagiging pinakamahalaga. Hindi nakaligtas kay Carlo ang mga parinig na ito. Nagliyab ang kanyang puso sa pananabik, lalo na't malapit na ang kanyang kaarawan. Baka cellphone na yun, naisip niya. Matagal na niyang pinapangarap na magkaroon ng touchscreen na cellphone, tulad ng mga ginagamit ng kanyang mga kaklase. Iyon na lang ang hinihintay niya upang muling makasama sa mga laro at usapan ng kanyang mga kaibigan. Dumating ang araw ng kanyang kaarawan. Mula sa pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, damanan ni Carlo ang kakaibang saya sa kanilang tahanan. Inihanda ni Aling Nena ang paborito niyang pansit, habang si Mang Ramon naman ay may dala pang espesyal na tinapay galing sa panaderya. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking sorpresa ay ang maliit na kahon na iniabot sa kanya ng kanyang ama. Para sa'yo anak, alam naming matagal mo na itong hinihiling, sabi ni Mang Ramon habang iniaabot ang kahon. Halos hindi makapaniwala si Carlo. Ito na, ang cellphone na matagal na niyang hinihintay. Buong saya niyang binuksan ang kahon, ngunit sa kanyang pagkagulat, bumungad sa kanya ang isang keypad na cellphone. Ang tipo ng cellphone na hindi niya inaasahan. Napansin ni Aling Nena ang pag-aatubili ni Carlo. Bakit anak? Hindi mo ba gusto? Sa loob-loob ni Carlo, gusto niyang umiyak. Gusto niyang sabihin na hindi ito ang inaasahan niya. Ngunit agad niyang naalala ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang mga magulang para mabili ang regalong ito. Nakita niya sa kanilang mga mata ang kasiyahan at pagmamalaki. At sa sandaling iyon, naintindihan niya kung gaano kahalaga ang regalo. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa pagmamahal na kasama nito. Gusto ko po ito ma, Tay, salamat po, sabi ni Carlo na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Agad niyang niyakap ang kanyang mga magulang. Itinatago ang bahagyang lungkot sa kanyang dibdib.
Sa puso niya, alam niyang nag-effort at nagtipid ang kanyang mga magulang para sa regalong iyon at posibleng umutang pa para mapagbigyan siya. Kaya kahit hindi ito ang cellphone na kanyang inaasam, tinanggap niya ito ng buong pasasalamat at pagmamahal. Sa bawat araw na dumadaan, bitbit ni Carlo ang kanyang di-keypad na cellphone. Hindi man ito ang pinapangarap niyang gadget, ngunit ito ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mga magulang tuwing siya'y wala sa bahay. Isang araw, habang nag-aabang ng sasakyan pa uwi, inilabas niya ang kanyang cellphone upang tingnan kung may mensahe ang kanyang ina. Bigla na lamang may lumapit na kaklase niya, si Nico, na kilala sa pagiging palabiro. "Oh Carlo, yun na ba yung bago mong cellphone?" Tanong ni Nico na may halong pang-aasar habang pinagmamasdan ang luma at di-keypad na cellphone ni Carlo. "Oo, binili ng mga magulang ko." Sagot ni Carlo na may kaswal ng ngiti. Pilit na hindi pinapansin ang tono ng kanyang kaklase. "Bakit hindi ka nalang humingi ng touchscreen? Para makasabay ka naman sa amin." Muling tukso ni Nico, na ngayon ay napansin ng iba pang kaklase. Ngunit imbis na patulan ang pang-aasar, nanatili lang si Carlo na kalmado. "Masaya na ako rito, Nico. Hindi naman sa cellphone nasusukat ang kasiyahan, di ba?" Sagot niya, bago mabilis na nagpaalam upang umuwi. Habang pauwi, hinayaan na lamang ni Carlo na dumaan sa kanyang isipan ang mga biro ng kanyang mga kaklase. Ang mahalaga sa kanya ay nagagamit niya ang cellphone upang mag-update sa kanyang mga magulang, lalo na kapag ginagabi siya ng uwi mula sa eskwela. Laking tuwa ng kanyang mga magulang sa tuwing tatawag siya sa kanila tuwing hapon upang sabihing pauwi na siya. "Carlo, ingatan mo lagi yung cellphone mo ha?" Paalala ni Mang Ramon isang gabi habang sila ay nag-aagahan. "Gamitin mo yan para makatawag agad sa amin kung may problema." "Opo tay, wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po ito." Tugon ni Carlo na may ngiti, kahit pa alam niyang hindi ito ang cellphone na inaasam niya. Dahil hindi na siya makarelate sa mga usapan at laro ng kanyang mga kaibigan tungkol sa online games, natuto na lamang si Carlo na iwasan ang mga ito. Pagkatapos ng klase, hindi na siya sumasabay sa mga kaklase na madalas magpunta sa mga internet cafe. Sa halip, diretso na siyang umuwi sa kanilang bahay. Pagdating sa bahay, inilalagay niya agad ang cellphone sa mesa at nagbibihis upang pumunta sa talyer ng kanyang ama. Dito, natagpuan niya ang kanyang tunay na kasiyahan. Sa tulong sa pag-aayos ng mga sasakyan, natutunan niya ang iba't ibang bagay na masigit pa sa teknolohiya, ang halaga ng tiyaga, disiplina at pakikisama. Habang mas maraming oras ang ginugugol ni Carlos sa talyer, lalong tumitibay ang kanyang koneksyon sa kanyang ama. Sa bawat tornilyo na hinihigpitan at bawat langis na nililinis, nararamdaman niya ang pagmamalasakit at suporta ng kanyang mga magulang. Hindi man siya nakakalaro ng mga online games tulad ng iba, natutunan niyang pahalagahan ang mga mas makabuluhang bagay sa buhay. Habang tumatanda si Carlo, lalo siya naging aktibo sa pagtulong sa talyer ng kanyang ama. Mas naging malalim ang kanyang kaalaman sa pag-aayos ng mga sasakyan at bawat oras na ginugugol niya sa talyer ay nagiging mahalaga para sa kanya. Isang gabi, habang naghuhugas ng mga pinggan matapos ang hapunan, tinanong siya ni Mang Ramon tungkol sa plano niya sa kolehiyo. "Carlo, malapit ka na magtapos ng high school. Napag-isipan mo na ba kung anong gusto mong kunin sa kolehiyo?" Napatingin si Carlos sa kanyang ama, sabay punas ng kamay sa tuwalya. "Opo tay, gusto ko pong mag-aral ng Bachelor of Science in Industrial Technology. Gusto ko pong matuto ng mas marami pa tungkol sa pag-aayos ng mga sasakyan para balang araw magpatayo tayo ng sarili nating talyer na pagmamay-ari ng pamilya natin." Napatango si Mang Ramon, kita sa kanyang mga mata ang pagmamalaki sa anak. "Napakaganda ng plano mo, Carlo. Sigurado magiging magaling ka mekaniko, higit pa sa akin." Nangiti si Carlo sa sinabi ng kanyang ama. "Salamat tay, gusto ko pong sundan ang yapak nyo. Kayo kasi ang inspirasyon ko sa lahat ng ito." Subalit ilang buwan matapos ang pag-uusap nilang iyon, isang balita ang kumalat sa buong bansa. Ipatutupad na ang K-12 program na magpapahaba sa high school hanggang grade 12. Isang gabi, habang nag-aaral si Carlos sa kanyang kwarto, narinig niyang nag-uusap ang kanyang mga magulang sa kusina. "Nena, paano kaya natin mapag-aaral si Carlo?
Ng 2 taon pa? Tanong ni Mang Ramon na may halong pag-aalala sa boses. Naku Ramon, hindi ko rin alam. Mahirap na nga ang buhay ngayon. Tapos madadagdagan pa ng 2 taon ng gastusin. Sagot ni Aling Nena na bakas sa mukha ang pag-aalala. Kung tutuusin, kaya ko naman mag-overtime sa talyer. Pero alam mo naman ang kalagayan ng kalusugan ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Dagdag ni Mang Ramon, sabay buntong hininga. Napahinto sa pagbabasa si Carlo. Tumigil siya sa pakikinig. Pinipilit na hindi makialam sa usapan ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Alam niyang nahihirapan na ang kanyang mga magulang at ang balitang ito ay isang malaking dagok sa kanilang pamilya. Pero Nena, kailangan nating paghandaan ito. Ayokong hindi matupad ang pangarap ni Carlo dahil lang sa kakulangan ng pera. Sabi ni Mang Ramon, nakita ang determinasyon sa kanyang muka. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang asawa. Oo Ramon, magtutulungan tayo. Gagawin natin ang lahat para makapagtapos si Carlo. Habang nakikinig si Carlo sa mga salitang iyon, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang tulungan ang kanyang mga magulang sa anumang paraan upang matupad ang kanyang mga pangarap. Sa gabing iyon, tahimik siya nanalangin, humihiling ng lakas para sa kanyang pamilya at ng gabay para harapin ang mga darating na pagsubok. Habang nag-aaral sa 3 taon ng high school, nagsimulang magplano si Carlo kung paano niya matutulungan ang kanyang mga magulang na mabawasan ang gastusin sa darating na senior high school at kolehiyo. Alam niya magiging mahirap ito para sa kanilang pamilya. Kaya naman inisip niya mag-apply ng mga scholarship na inaalok sa kanilang lugar, pati na rin sa mga paaralang nag-o-offer na senior high school. Ma, Tay, naisip ko pong mag-apply ng scholarship, sabi ni Carlo isang gabi habang nag-uusap sila pagkatapos ng hapunan. Baka sakaling matulungan ako nito sa pag-aaral, lalo na't may dagdag na 2 taon na ang high school. Napatingin si Mang Ramon at Aling Nena sa isa't isa. Kita sa kanilang mga mata ang pag-asa na baka nga makatulong ito. Magandang ideya yan, Carlo, sabi ni Mang Ramon. Mas magaan para sa atin kung may scholarship ka. Sige, suportahan ka namin sa mga kailangang requirements. Buong determinasyon na inasikaso ni Carlo ang kanyang mga aplikasyon. Nagtanong siya sa kanilang guidance counselor tungkol sa mga requirements. Nagsumite ng mga kinakailangang dokumento at sinigurong kompleto ang lahat. Kasama ang kanyang mga kaklase, nagpunta siya sa mga pagsusulit at interview. Umaasa makakakuha ng magandang balita. Habang nag-aantay ng resulta, hindi tumigil si Carlo sa pag-aaral. Gabi-gabi siya nagre-review gamit ang mga libro mula sa kanilang maliit na library sa eskwelahan. Alam niyang hindi ito kasing dami o kasing bago ng mga aklat na ginagamit ng ibang estudyante. Ngunit ito lamang ang kanyang maaasahan. Carlo anak, kamusta naman ang review mo? Tanong ni Aling Nena isang gabi habang nakaupo si Carlo sa mesa, nakasubsob sa isang makalumang libro. Okay naman po ma, sagot ni Carlo, pilit na naglalagay ng ngiti sa kanyang muka. Ginagamit ko na lang po yung mga aklat sa library. Sana lang po sapat to para makapasa ako sa scholarship. Dumating ang mga araw ng paghihintay. Ngunit sa kasamaang palad, nang ilabas ang resulta, hindi nakapasa si Carlo. Isa-isa niyang tinanggap ang mga liham ng pagtanggi mula sa mga scholarship programs na kanyang inaplayan. Kahit na masipag siyang nag-aaral at nagre-review, hindi umabot ang kanyang mga grado sa mga pamantayan ng mga nag-o-offer ng scholarship. Lalo na't mahigpit ang kompetisyon laban sa mga mag-aaral na kilala sa kanilang katalinuhan. Carlo anak, hindi ibig sabihin nito ay hindi ka magaling, sabi ni Mang Ramon habang pinapaliwanag ni Carlo ang kanyang nararamdaman isang gabi. Ginawa mo ang lahat na makakaya mo at proud kami sa iyo dahil dyan. Oo nga anak, dagdag ni Aling Nena. Minsan talaga, hindi natin makukuha ang inaasam natin agad. Pero huwag ka mawawalan ng pag-asa. Marami pang pagkakataon. Napayuko si Carlo. Hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam niya hindi sapat ang kanyang ginawa, pero sa kabila nito, nagpapasalamat siya sa kanyang mga magulang sa kanilang walang sawang suporta. Salamat po ma, tay.
Gagawin ko pa rin po ang lahat para matupad ang mga pangarap natin. Sa kabila ng kabiguan, nagpursige pa rin si Carlo. Patuloy siyang tumutulong sa talyer ng kanyang ama. Pinapanday ang kanyang mga kakayahan sa pag-aayos ng mga sasakyan, habang hinahanap ang susunod na hakbang para sa kanyang pag-aaral at sa kanilang kinabukasan. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin, ngunit hindi siya susuko, sapagkat sa puso niya, ang kanyang pamilya ang pinakamahalaga. Matapos malaman na hindi siya nakapasa sa mga scholarship na kanyang inaplayan, nagdesisyon si Carlo na maghanap na lamang ng pampublikong high school na nag-o-offer ng senior high. Buo ang loob niya magpatuloy sa pag-aaral kahit na limitado ang kanilang mapagkukunan. Ngunit sa kanyang paghahanap, natuklasan niya ang isang malaking balakid. Wala sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lugar ang nag-o-offer ng Technical Vocational Livelihood o TVL strand. Ang strand na pinili ni Carlo dahil ito ang pinakamalapit sa kanyang nais na kurso na kukunin sa kolehiyo. Isang hapon, habang nasa talyer, naglakas loob siyang magtanong kay Mang Ramon tungkol sa kanyang sitwasyon. Tay, naghanap na po ako ng mga pampublikong paaralan na nag-o-offer ng TVL strand. Kaso po, wala akong nakita. Lahat po na may TVL strand, puro private schools. Napabuntong hininga si Mang Ramon, halatang nag-aalala rin. Mahirap nga yan, Carlo. Ang TVL kasi ang magbibigay sa iyo ng skills na kailangan mo para sa college course na gusto mo. Ano sa tingin mo ang gagawin natin? Hindi ko po alam, Tay. Sagot ni Carlo, bakas ang pagkabahala sa kanyang boses. Gusto ko po talagang kumuha ng industrial technology sa college. Pero kung walang TVL, baka mahirapan po ako. Tahimik na nag-isip si Mang Ramon. Alam niyang malaking problema ito, hindi lamang kay Carlo, kundi para sa kanilang pamilya. Kung may paraan lang sana, anak, papasukin ka namin sa private school. Pero alam mo naman ang kalagayan natin. Kailangan natin magtipid. Opo, Tay. Naiintindihan ko po. Sagot ni Carlo, na pilit iniintindi ang sitwasyon ng kanilang pamilya. Pero gusto ko rin pong mag-aral ng tama para balang araw makapagpatayo tayo ng sariling talyer. Napaupo si Mang Ramon sa tabi ng anak. Tinapik ang balikat nito. Anak, hindi naman laging basihan ng school o strand para magtagumpay. Nasa diskarte at tiyaga yan. Kung sa tingin mo ay kaya mo sa ibang strand, susuportahan ka namin ng nanay mo. Ang mahalaga, matuto ka at magawa mo ang gusto mong gawin. Nag-isip si Carlo. Alam niyang tama ang kanyang ama. Ngunit hindi rin niya maiwasang makaramdam ng takot na baka hindi siya maging handa sa kolehiyo kung hindi niya kukunin ang TVL. Nasa punto siya ng kanyang buhay na kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na maaaring makaapekto sa kanyang kinabukasan. Mag-iisip na po ko, Tay. Tugon ni Carlo na may bahagyang ngiti. Pero salamat po. Alam ko pong palagi kayo nandyan para sa akin. Anak, kahit anong piliin mo, susuportahan ka namin. Wika ni Mang Ramon na may ngiti. Pilit na tinatago ang sariling alalahanin para sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa gabing iyon, nagmumuni-muni si Carlo sa kanyang kwarto. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na hakbang, ngunit pinanghahawakan niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Noong mag-grade 10 si Carlo, isang malagim na trahedya ang bumalot sa kanilang pamilya. Habang pauwi siya mula sa eskwela, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Sa kabilang linya, ramdam niya ang takot at pag-aalala sa boses ni Aling Nena. Carlo, anak! Puntahan mo agad ang tatay mo sa talyer! Naaksidente siya! Halos hindi makapagsalita sa takot si Aling Nena. Nabigla si Carlo at walang pag-aatubiling tumakbo papunta sa talyer. Ang puso niya ay kumakabog habang iniisip kung ano ang maaaring mangyari. Pagdating niya sa talyer, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Nakita niya si Mang Ramon na nakahiga sa sahig. Ang dalawang binti nito ay nasa ilalim ng sasakyang inaayos niya. Carlo, tulungan mo kami! Sigaw ng isang katrabaho ni Mang Ramon habang pilit na inaangat ang sasakyan. Ngunit tila walang magawa dahil sa bigat nito. Tay! Tay! Sigaw ni Carlo habang lumapit sa kanyang ama. Hawak ang kamay nito
na tila hindi mapakali sa sakit. Noong palabas na ako sa ilalim, bigla na lang bumigay yung jack. Hindi ko na naagapan. Paos na paliwanag ni Mang Ramon. Kitang-kita ang sakit na nararamdaman niya sa bawat salita. Nang dumating ang ambulansya, maingat at tinulungan ng mga paramediko si Mang Ramon. Dahan-dahang iniangat sa sasakyan gamit ang mas maaasahang kagamitan at nang mabunot ang kanyang mga binti mula sa pagkakaipit, agad na isinugod siya sa ospital. Habang nasa ambulansya, hawak-hawak ni Carlo ang kamay ng kanyang ama. Pinipilit na magpakatatag sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan nito. Pagdating sa ospital, agad na dinala si Mang Ramon sa operation room. Habang hinihintay sa labas, hindi mapakali si Carlo. Ang bawat minutong lumilipas ay parang oras sa kanyang isipan. Niyakap siya ng kanyang ina. Pareho silang tahimik na nananalangin na sana ay maging maayos ang kalagayan ni Mang Ramon. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor mula sa operation room. Nakita ni Carlo ang seryosong ekspresyon ng doktor at agad na naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Pasensya na po, pero kailangan putulin ang paa ng inyong ama. Sabi ng doktor, diretso, ngunit maingat ang tono. Severe po ang damage at kung hindi natin agad gagawin ang operasyon, maaaring lumala ang kanyang kalagayan at magkaroon ng mas matinding komplikasyon. Hindi makapagsalita si Carlo. Pakiramdam niya ay bumagsak ang kanyang mundo. Nakita niya ang kanyang ina na halos mawalan ng malay sa narinig. Dok, wala na po bang ibang paraan? Tanong ni Carlo. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na pag-asa. Sa ngayon, ito na lang po ang pinakamabuting gawin. Sagot ng doktor. Pero kailangan namin ang inyong permiso bago namin simulan ang operasyon. Habang tumutulo ang luha ni Carlo, tumango siya. Dok, gawin niyo po ang kailangan para mailigtas si tatay. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa labas ng operating room, damang-dama ni Carlo ang bigat ng responsibilidad at kalungkutan. Alam niyang magbabago ang lahat matapos ang operasyong ito at ang buhay na kilala niya ay hindi na muling magiging pareho. Matapos ang matagumpay na operasyon kung saan naputol ang dalawang binti ni Mang Ramon, bumalik si Carlo at ang kanyang pamilya sa kanilang tahanan na may mabigat na pakiramdam. Alam nilang hindi na magiging pareho ang kanilang buhay mula noon. Sa kabutihang palad, nakahanap ng tulong si Aling Nena mula sa gobyerno upang makabili ng wheelchair para kay Mang Ramon. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking dagok sa kanilang pamilya, lalo na't naubos ang kanilang ipon na sana igagamitin para sa pag-aaral ni Carlo. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, tahimik lang si Carlo, nag-iisip ng mga susunod na hakbang. Napansin ito ni Mang Ramon at Aling Nena. Anak, mukhang malalim ang iniisip mo. Sabi ni Aling Nena, habang pinapahid ang mga mantsa ng kape sa mesa. Tumingin si Carlo sa kanyang mga magulang. Alam niyang kailangan niya magpakatatag. Ma, Tay, nagdesisyon po ako na tumigil muna sa pag-aaral. Napatigil sa pagkain si Mang Ramon. Halatang nagulat sa sinabi ng anak. Carlo, wag naman ganyan. Alam kong gusto mong magpatuloy sa pag-aaral. Opo, Tay. Pero kailangan po nating unahin muna ang mga mas mahahalagang bagay. Paliwanag ni Carlo, na pilit itinatago ang lungkot sa kanyang boses. Naiintindihan ko po ang sitwasyon natin. Kaya gusto ko pong magtrabaho muna sa talyer para makatulong. Hindi makapagsalita si Mang Ramon. Baka sa kanyang muka ang pagkabahala. Anak, hindi ko gusto na isakripisyo mo ang pangarap mo para sa atin. Pero Tay, pamilyar naman po ako sa trabaho sa talyer. Sagot ni Carlo na may determinasyon. Kaya ko pong gawin ang mga simple task at pwede ko pong isama kayo para matulungan niyo ako kapag may mga bagay na hindi ko naiintindihan. Tahimik na tumango si Aling Nena, sumasang-ayon sa plano ng anak. Ramon, hayaan mo muna si Carlo. Hindi natin pwedeng pilitin ang sitwasyon ngayon. At least may pagkakakitaan siya habang inaayos natin ang lahat. Napabuntong hininga si Mang Ramon. Alam niyang wala silang ibang magagawa sa ngayon. Sige Carlo, pero kapag handa ka na ulit mag-aral, kailangan mong ipagpatuloy yun. Pangako mo yan sa amin.
Pangako po, Tay. Hindi ko po susukuan ang pangarap ko. Sagot ni Carlo na may ngiti. Pilit na pinapakalma ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, sinamahan ni Carlo si Mang Ramon sa talyer. Nakipag-usap sila sa may-ari at ipinaliwanag ni Carlo ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, pumayag ang may-ari na magtrabaho si Carlo lalo pat alam niyang magaling na bata ito at handang matuto. Carlo, sigurado ka ba na kaya mo? Hindi biro ang trabaho rito. Tanong ng may-ari habang pinagmamasdan ang batang determinadong makapagtrabaho. Opo, gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Sagot ni Carlo na may tiwala sa sarili. Mula noon, araw-araw ay nagtatrabaho si Carlo sa talyer. Kasama niya si Mang Ramon na bagaman nasa wheelchair na, ay aktibong gumagabay sa anak sa bawat hakbang. Sa bawat pag-ikot ng wrench at bawat pagpihit ng tornilyo, natutunan ni Carlo na ang tunay na lakas ay hindi lang nakasalalay sa pisikal na kakayahan, kundi sa determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nang natuto si Carlo sa kanyang trabaho sa talyer. Hindi nagtagal, naging kampante na siya sa pag-aayos ng mga simpleng problema ng mga sasakyan. Sa bawat piyesa na inaayos niya, ramdam niya ang pagpapahalaga ng mga trabahador sa kanya, lalo na sila na rin ang tumutulong at gumagabay sa kanya, kasama ng kanyang ama. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga tools, napansin niya may kakaibang sigla sa paligid ng paaralan na malapit sa talyer. Napatingin siya at natanaw ang mga dating kaklase. Nakabihis ng maayos, may mga suot na toga, handa na para sa seremonya ng kanilang paglipat sa grade 11. Biglang sumikip ang dibdib ni Carlo. Kahit gaano man niya piliting huwag magpakita ng lungkot, hindi niya maiwasang maalala na sana ay kasama rin siya sa kanilang pagdiriwang. Carlo anak, tawag ni Mang Ramon mula sa likod. Nakikita ko na napapaisip ka. Napalingon si Carlo at nakita ang kanyang ama. Nakasakay sa kanyang wheelchair, may halong kalungkutan sa mga mata nito. Tay, ang saya po nilang tingnan. Sabi ni Carlo, pilit nang umingiti kahit na may kirot sa kanyang puso. Sana ako rin po. Huminga ng malalim si Mang Ramon at lumapit kay Carlo. Anak, patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa nangyari sa akin, sana'y kasama ka rin nila ngayon. Napaluhod si Carlo sa harap ng kanyang ama. Hinawakan ang kamay nito. Tay, huwag niyo pong isipin yan. Alam ko pong hindi niyo ginusto ang nangyari. Sabi niya, pinipilit ipakalma ang kanyang ama. Dadaan din naman po ang araw, hindi ba? Mas mabuti na po na gamitin ko ito sa mga importanteng bagay, sa pagtulong sa inyo at kay nanay. Ngumiti si Mang Ramon, bakas ng pagmamalaki sa kanyang anak. Napakabuting bata mo, Carlo. Hindi madali ang sakripisyong ginagawa mo. Salamat po, Tay. Tugon ni Carlo na may tapang sa kanyang boses. Alam ko pong darating din ang tamang panahon para sa akin. Sa ngayon, ito po ang dapat kong gawin. Habang nakikita niya nagtitipon ang kanyang mga dating kaklase para sa seremonya, iniisip ni Carlo na mga ito ay pansamantala lamang. Alam niya ang mga sakripisyong ginagawa niya ngayon ay para sa mas malaking tagumpay sa hinaharap. Hindi man siya nasa entablado kasama ng kanyang mga kaibigan, alam niyang kasama niya ang kanyang pamilya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Patuloy ang buhay ni Carlo sa talyer. Araw-araw siya nagtatrabaho at kahit na madalas niya nakakasulubong ang kanyang mga dating kaklase na ngayon ay nasa senior high school na, hindi na niya ito alintana. Wala na siyang pagsisisi o paghihinayang sa kanyang puso. Alam niyang ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. At ito ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa talyer, may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa likod. Carlo! Carlo! Tawag ng isang boses na hindi niya malilimutan. Napalingon siya at nakita niya si Mark, isa sa kanyang mga dating kaklase kasama ang ilan pa nilang kaibigan. Ngumiti si Carlo at nilapitan sila. Uy Carlo! Kamusta ka na? Tanong ni Mark habang nakikipagkamay kay Carlo. Okay naman ako, Mark. Sagot ni Carlo na may ngiti sa labi. Kayo kamusta? Mukhang busy kayo sa school. Oo, senior high na kami.
Pero alam mo, namimiss ka namin, Carlo. Sabi ni Jenny, isa sa mga kasama ni Mark. Ikaw kasi ang laging tumutulong sa amin noon kapag may kailangan kami. Ngumiti si Carlo. Naaalala ang mga panahong magkasama sila sa eskwela. Namiss ko rin kayo, pero masaya ako ngayon. Nakakatulong ako sa pamilya namin at iyon ang mahalaga. Paano na ang mga plano mo noon, Carlo? Yung balak mong kunin sa kolehiyo? Tanong ni Mark habang nakatingin kay Carlo. Halatang nag-aalala. Alam nyo, iniisip ko pa rin yun. Pero sa ngayon, ang focus ko ay ang pagtulong sa pamilya namin. Darating din ang tamang panahon para doon. Sagot ni Carlo na puno ng determinasyon. Ang astig mo talaga, Carlo. Sobrang sipag mo kahit noon pa. Sabi ni Jenny habang naaalala ang mga panahon si Carlo ang unang nag-volunteer sa mga group projects at school activities. Salamat, Jenny. Tugon ni Carlo habang tinatanggap ang mga papuri ng mga kaibigan. Masaya ako na makita kayong lahat na nagpapatuloy sa pag-aaral. Pero ako naman, okay na ako rito. Masaya ako sa mga nakukuhang kaalaman ko sa talyer at sa mga karanasan ko. Bago sila maghiwa-hiwalay, may sinabi si Mark na tumatak kay Carlo. Carlo, kung kailangan mo ng tulong, andito lang kami. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin makakalimutan. Naramdaman ni Carlo ang init ng pagkakaibigan sa mga salitang iyon. Salamat, Mark. Huwag kayong mag-alala. Hindi rin ako nawawalan ng pag-asa. Basta para sa pamilya, walang bagay na hindi ko gagawin. Habang naglalakad pa uwi, dala ni Carlo ang mga masasayang alaala ng kanilang pagkakaibigan. Alam niyang kahit nagbago na ang kanilang mga landas, ang samahan nila ay mananatili. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, alam niya ang kanyang mga desisyon ay para sa ikabubuti ng kanilang pamilya at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Dumating na ang araw ng 17 kaarawan ni Carlo at tulad ng inaasahan, simple lamang ang kanilang handaan. Isang maliit na salo-salo ang inihanda ni Aling Nena na may paboritong spaghetti ni Carlo at ilang panghimagas. Walang magarbong selebrasyon, ngunit sapat na ang ngiti at tawanan sa kanilang tahanan para maramdaman ang init ng pagmamahal. Habang nag-aalmusal, napansin ni Carlo na tila mayroong kakaibang ngiti si Mang Ramon at Aling Nena. Hindi nagtagal, inabot ng kanyang ama ang isang maliit na envelope. Carlo anak, ito ang regalo namin sa iyo, sabi ni Mang Ramon habang inaabot ang sobre. Nagtataka si Carlo habang minubuksan ang sobre. Nang makita ang mga papeles sa loob, hindi niya agad naintindihan kung ano ang mga iyon. Ngunit nang mapansin ang mga salitang driver's license application, tila bumagal ang oras para kay Carlo. Tay, Ma, driver's license? Tanong ni Carlo, hindi makapaniwala. Ngumiti si Mang Ramon, kita sa kanyang mukha ang saya. Oo anak, alam ko matagal mo nang gustong magmaneho. Lagi kitang nakikita nakatitig sa mga sasakyan, para bang gustong-gusto mong patakbuhin ang mga ito. Pero tay, paano niyo po nagawa to? Alam ko pong mahalaga ang oras at pera natin ngayon. Sabi ni Carlo na halatang naantig sa ginawa ng kanyang mga magulang. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang anak. Anak, mahalaga ka rin sa amin. May mga kakilala ang tatay mo sa LTO, kaya't mabilis naming naiproseso ang mga papeles. Kailangan mo na lang mag-test at tiyak kaming makakapasa ka. Naramdaman ni Carlo ang init ng luha sa kanyang mga mata. Salamat po ma. Tay, hindi ko po inaasahan to. Napakalaking bagay po nito para sa akin. Karapat-dapat ka lang Carlo, sabi ni Mang Ramon habang tinatapik ang balikat ng anak. Ikaw ang anak na lagi naming ipinagmamalaki. Hindi man ito gaanong kalaki, pero alam naming matutuwa ka. Tuwang-tuwa si Carlo sa kanyang natanggap na regalo. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng lisensya. Simbolo ito ng pagtitiwala at pagmamahal ng kanyang mga magulang. Isang hakbang patungo sa pangarap niyang maging mekaniko at magkaroon ng sariling talyer. Sa araw na iyon, naging malinaw para kay Carlo na kahit gaano pa kahirap ang buhay, hindi siya kailanman mawawalan ng pag-asa dahil sa suporta ng kanyang pamilya. Magtetest na ako bukas tay, sabi ni Carlo
na may determinasyon. Gagawin ko po ang lahat para pumasa. Alam kong kaya mo anak, sagot ni Mang Ramon na may ngiti. Magtulungan tayo at makakamit mo ang pangarap mo. Kinabukasan, handa na si Carlo para sa kanyang driving test. Habang nakaupo siya sa sasakyan, ramdam niya ang kumpiyansa. Alam niyang handa siya. Sa bawat galaw ng kanyang kamay sa manibela at paa sa pedal, tila ba natural na sa kanya ang pagmamaneho. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagsubok, bumalik siya sa testing area na may ngiti sa labi. Carlo, pasado ka, sabi ng examiner na may ngiti rin, habang iniabot ang papel na nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Salamat po, sagot ni Carlo na halos mapatalon sa tuwa. Mula na makuha niya ang kanyang driver's license, mas lalong naging kapanapanabik ang buhay ni Carlo. Sa tuwing may natatapos na sasakyan sa talyer, siya na ang nagmamaneho nito para masiguradong maayos ang lahat. Ito na ang naging bagong bahagi ng kanyang trabaho at bawat pagkakataon na hawak niya ang manibela ay para patikim ng kinabukasan na kanyang inaasam. Pakiramdam ko tay, isa na akong tunay na mekaniko, sabi ni Carlo isang araw habang pinagmamasdan ang isang bagong ayos na sasakyan na ngayon ay nakaparada sa harap ng talyer. Ngumiti si Mang Ramon na proud sa kanyang anak. Oo Carlo, malaking hakbang ito para sa'yo. Pero tandaan mo, marami ka pang matututunan. Ang mahalaga, huwag kang titigil sa pagsusumikap. Alam ko po tay, sagot ni Carlo. Pero salamat po sa lahat ng suporta nyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito mararating. Anak, nandito lang kami lagi ng nanay mo para sa'yo, sagot ni Mang Ramon. Ang kinabukasan mo, kayang-kaya mong abutin Carlo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang ginanahan si Carlo sa kanyang trabaho. Ang bawat pagmamaneho at pag-aayos ng sasakyan ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at inspirasyon. Alam niyang ito ang simula ng mas malaking tagumpay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa kanyang pamilya. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalong nananaginip si Carlo nang magkaroon ng sarili niyang sasakyan. Sa tuwing siya ay nagmamaneho ng mga sasakyan sa talyer, naiisip niya kung gaano niya iingatan at aayusin ang sarili niyang kotse balang araw. Subalit alam niyang malayo pa ang pangarap na iyon. Mahal ang mga sasakyan, kahit pa second hand at hirap sila sa buhay. Kaya naman, inilagay na lamang niya ang pangarap na iyon sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang umaga, habang abala si Carlos sa talyer, pumasok ang may-ari ng talyer, si Mang Tonyo, na may dalang magandang balita. Mga kasama, nakarating na sa akin na balita tungkol sa abandonadong parking lot sa bayan, sabi ni Mang Tonyo na may halong excitement. Ipapagiba na iyon at may mga sirang sasakyan doon na hindi na binalikan ng mga may-ari. Nag-offer ang mga opisyal na pwede nating bilhin ang mga kotse roon. Baka may magamit pa tayong mga pyesa. Natuwa si Carlo sa narinig. Sabik na makakita ng mga sasakyan kahit pa ito'y luma at bulok na. Tay, pwede po ba akong sumama? Tanong niya kay Mang Ramon na agad naman tumango. Sige Carlo, sumama ka. Mahihirapan ako doon kaya dito na lang ako sa talyer. Bantayan mo na lang si Mang Tonyo at ang mga kasamahan mo, sagot ni Mang Ramon na may ngiti. Baka may makita ka pang piyesang magagamit natin dito. Salamat po tay, sabi ni Carlo na hindi maitago ang kanyang kasabikan. Alam niyang ito ay isang bihirang pagkakataon na makakita ng maraming sasakyan na maaaring may maibabalik pa sa dating sigla. Pagdating nila sa abandonadong parking lot, bumulaga kay Carlo ang daan-daang sasakyan na tila iniwanan ng panahon. Ang bawat isa ay may kwento. Bawat kalawang at sirang bahagi ay may pinagmulan. Sa kabila ng kalagayan ng mga sasakyan, hindi nawala ang kanyang pangarap. Grabe Carlo, ang daming kotse dito, sabi ng isa sa mga kasamahan niyang si Lando. Pero tingnan mo, mukhang wala ng pag-asa ang karamihan sa mga ito. Oo nga, pero baka may makita tayong magagamit, sagot ni Carlo habang maingat na tinitingnan ang bawat kotse. Alam niyang kahit bulok at luma na ang mga ito, baka mayroon pang pyesa o bahagi na maaaring gamitin o ayusin. Habang nag-i-inspeksyon, napansin ni Carlo ang isang kotse na kahit luma at sirang-sira na
ay tila may kakaibang hatak sa kanya. Lumapit siya rito, binuksan ang pinto at tiningnan ang loob. Halos natatakpan na ng alikabok at kalawang ang lahat. Pero sa kanyang isipan, nakita niya kung paano niya maaaring buhayin muli ang sasakyan. "Carlo, may nakita ka bang maganda?" Tanong ni Mang Tonyo habang lumapit sa kanya. "Mang Tonyo, tingin ko may potensyal pa ang kotse na ito. Baka may magamit pa tayong piyesa dito." Sagot ni Carlo na hindi maitago ang kanyang interes sa kotse. "Sige, ilista mo na yan, Carlo. Titignan natin kung magkano ang offer nila para dito," sabi ni Mang Tonyo habang tinapik si Carlo sa balikat. Habang naglalakad palayo, iniisip ni Carlo kung ano kaya ang magiging kapalaran ng kotse na iyon. Sa puso niya, alam niyang hindi iyon ang simula ng katapusan para sa sasakyang iyon, kundi isang bagong simula, isang pangarap na maaaring magkatotoo. Nang malaman ni Carlo na ang kotse na kanyang natagpuan ay na-offer lamang sa halagang 5,000, halos hindi siya makapaniwala. Alam niyang sira-sira na ang kotse, puno ng gasgas at talikabok, at sa mga mata ng karamihan, ito ay wala ng kwenta kundi para sa scrap. Subalit para kay Carlo, ang kotse na iyon ay isang kayamanan na naghihintay lamang ng pagkakataong muling mabuhay. Isang araw, habang naglilinis siya ng mga tools sa talyer, lumapit sa kanya si Mang Tonyo na may dalang mga papeles. "Carlo, tungkol dun sa kotse na nakita mo." Simula ni Mang Tonyo, sabay abot ng papeles sa kanya. "Bala ko sanang ipascrap, pero dahil sa nakita kong dedikasyon mo, binibigay ko na sa'yo. Isipin mo na lang na late birthday gift ko yan sa'yo." Hindi makapaniwala si Carlo. "Mang Tonyo, seryoso po ba kayo?" Tanong niya, hawak ang mga papeles na tila ba nagdadalawang isip pa rin kung totoo ang nangyayari. "Oo, Carlo. Nakita ko kung paano ka magtrabaho dito sa talyer at alam kong mapapabuti sa'yo ang kotse na iyon. Kaya sige, sa'yo na yan," sabi ni Mang Tonyo na may ngiti sa labi. "Salamat po, Mang Tonyo. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga para sa akin," sagot ni Carlo, baka sa kanyang muka ang tuwa at excitement. Simula noon, halos hindi na mapakali si Carlo sa pag-iisip ng mga plano para sa kanyang bagong sasakyan. Alam niyang hindi ito magiging madali. Maraming piyesa ang kailangan palitan at kailangan ng masusing trabaho upang maibalik ito sa ayos. Ngunit determinado siya. Kung walang pondo ngayon, tiyak niyang uunti-untiin niyang aayusin ang bawat bahagi kahit pataon ang aabutin. "Sa susunod na kita, gagawin kitang maganda ulit," sabi ni Carlos sa kanyang sarili habang tinititigan ang kotse na ngayon ay opisyal ng kanya. "Hindi kita bibitawan, kahit gaano kahirap." Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting sinisimulan ni Carlo ang kanyang proyekto. Mag-iipon siya ng pondo para sa mga piyesa at kapag may pagkakataon, bibili siya ng mga kinakailangang gamit. Para kay Carlo, ang kotse na ito ay hindi lamang isang sasakyan, ito ay simbolo ng kanyang pangarap at pagsusumikap. Sa bawat piyesang kanyang papalitan at sa bawat oras na kanyang gugugulin, alam niyang isang hakbang siya papalapit sa kanyang inaasam na kinabukasan. 3 araw matapos makuha ang kotse, sinimulan na ni Carlo ang pag-aasikaso rito. Matapos umuwi ang kanyang mga katrabaho, naiwan silang mag-ama sa talyer. Tahimik ngunit puno ng determinasyon na makita kung ano ang maaari pang ayusin sa lumang sasakyan. Unang tinignan nila ang makina at tulad ng inaasahan, napuno na rin ito ng alikabok. "Mukhang matindi ang magiging trabaho natin dito, Carlo," sabi ni Mang Ramon habang binubuksan ang hood ng kotse. "Kailangan nating tanggalin lahat ng ito para makita ang damage sa bawat piyesa." "Opo, Tay," sagot ni Carlo na nagsimulang mag-ayos ng mga gamit. Alam niyang magiging mahirap ang trabahong ito, pero handa siyang gawin ang lahat. Habang naglilinis, napansin ni Carlo ang compartment sa loob ng kotse. Marahan niyang binuksan ito at nagulat ang biglang bumulwak mula rito ang napakaraming pera. Hindi siya nakapagsalita. Napaatras siya sa pagkabigla. "Anak, anong nangyari?" tanong ni Mang Ramon na agad lumapit kay Carlo. "Tay, pera po. Napakaraming pera." Halos hindi makapaniwala si Carlo habang itinuturo ang nagkalat ng mga papel na pera sa loob ng kotse.
napatigil si Mang Ramon at halos hindi rin siya makapaniwala sa nakita. Ano to, Carlo? Bakit may ganitong karaming pera dito? Nagpatuloy silang maghanap at natuklasan nila na hindi lamang sa compartment may pera, pati ang ilalim ng mga upuan ay puno rin ng mga papel na pera mula sa ibang bansa. Hindi ito peso, Tay, sabi ni Carlo habang sinisiyasat ang isang piraso ng pera. Hindi ko po alam kung saan galing ito. Tahimik na nagsimula ang mag-ama na kunin ang mga pera at ilagay ito sa isang sako. Ramdam ni Carlo ang kaba at saya sa kanilang natagpuan, pero mas nangingibabaw ang tanong kung ano ang kanilang gagawin dito. Tay, ano po ang gagawin natin sa pera? Tanong ni Carlo habang nag-aayos sa mga natitirang pera. Napatigil si Mang Ramon. Nag-isip na mabuti bago sumagot. Alam mo anak, sa sitwasyon natin, malaking tulong itong pera. Pero hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Ayoko magmukha tayong pera. Ibalot muna natin ito at dalhin sa bahay. Bukas, isusuko natin ito sa barangay. Sumang-ayon si Carlo. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Opo, Tay. Tama po kayo. Gagawin natin kung ano ang tama. Matapos nilang maisara ang sako ng pera, tahimik nila na dinala ito pa uwi. Sa kabila ng kanilang excitement, alam nilang kailangan nilang gawin ang tama. Kahit pa nangangahulugan ito ng pagsuko sa isang oportunidad na magpayaman. Kinabukasan, hindi na muna pumasok sa talyer sina Carlo at Mang Ramon. Alam nilang kailangan gawin ang tama. Kaya agad silang pumunta sa barangay upang isuko ang malaking halagang natagpuan nila sa sasakyan. Pagdating nila sa barangay hall, agad na nagkagulo ang mga opisyal na makita ang dami ng pera na kanilang dinala. Mga opisyal, ito po ang pera na natagpuan namin sa loob ng isang luma at bulok na sasakyan, sabi ni Mang Ramon habang inaabot ang sako ng pera. Nagulat ang kapitan ng barangay sa dami ng pera at agad na sinuri ito. Saan niyo po ito natagpuan? Tanong ng kapitan na halatang nagulat at nahihirapan pang maniwala sa nakita. Ito po ay nahanap namin sa loob ng kotse na nabili namin mula sa isang abandonadong parking lot, paliwanag ni Carlo. Hindi po namin alam na ganito kalaking halaga ang nasa loob nito. Habang ini-inspeksyon ng pera, napag-alaman na ang mga ito ay Saudi Riyals na may kabuoang halaga na 350,000 riyals, katumbas ng mahigit 5 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Carlo at Mang Ramon nang marinig ang halaga. Hindi kami makapaniwala, sabi ni Carlo na halos hindi alam kung paano tatanggapin ang narinig. Napakalaki pala ng halaga nito. Agad na kinontak ng mga opisyal ng barangay ang mga kinauukulan sa gobyerno ng Pilipinas na siya naman nakipag-ugnayan sa gobyerno ng Saudi Arabia. Matapos ang masusing investigasyon, nalaman na ang kotse ay ginamit ng isang businessman na nagnakaw ng pera mula sa Saudi Arabia at dinala ito sa Pilipinas. Nakulong ang businessman, ngunit hindi kailanman sinabi kung nasaan ang kotse at ang pera na kanyang kinuha. Dahil sa katapatan ni Carlo at Mang Ramon sa pagsuko ng pera, muling nabalik ang pera sa Saudi Arabia. Bilang pasasalamat, nag-abot ng reward ng gobyerno ng Saudi Arabia kina Carlo at Mang Ramon na nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Anak, napakalaki nito, sabi ni Mang Ramon habang hawak ang reward na kanilang natanggap. Hindi tayo yumaman sa pera ng iba, pero dahil sa katapatan mo, Carlo, nakuha natin ito. Ngumiti si Carlo, ramdam ang kaligayahan na higit pa sa pera. Tay, masaya ako na ginawa natin ang tama. Hindi ko po ito ipagpapalit sa kahit anong yaman. Sa gabing iyon, umuwi silang mag-ama na may bagong pag-asa. Ang reward na kanilang natanggap ay isang biyaya na gagamitin nila para sa kanilang pamilya at sa pangarap ni Carlo na magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Hindi doon natapos ang biyayang natanggap nila Carlo at Mang Ramon. Isang umaga, habang naghahanda na si Carlo para pumasok sa talyer, tumawag ang isang opisyal mula sa gobyerno. Carlo, gusto naming ipaalam na bilang pasasalamat sa iyong katapatan, binibigyan ka namin ng full scholarship. Alam namin na napatigil ka sa pag-aaral dahil sa nangyari sa iyong ama at nais naming tulungan kang makabalik sa eskwela.
Halos hindi makapaniwala si Carlo sa narinig. Talaga po? Maraming salamat po. Sagot ni Carlo na halos maiyak sa tuwa. Agad niyang ibinalita ito sa kanyang mga magulang at kapwa silang natulala sa kasiyahan. Anak, ito na ang pagkakataon mo. Makakapag-aral ka na ulit. Sabi ni Aling Nena, halos hindi mapigil ang luha ng kaligayahan. Opo ma, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Tugon ni Carlo, punong-puno ng determinasyon. Labis ang saya ng kanilang pamilya at pati na rin ang mga katrabaho nila sa talyer ay naging proud sa kanila. Carlo, Ramon, saludo kami sa inyo. Sabi ni Mang Tonyo sa harap ng mga trabahador. Hindi lang kayong dalawa ang gumanda ang buhay, kundi pati na rin ang reputasyon ng talyer natin. Kilala na tayo ngayon sa buong bayan dahil sa inyong ginawa. Maraming salamat po, Mang Tonyo. Sagot ni Carlo na may ngiti sa labi. Lahat ng ito ay dahil sa suporta ng pamilya at mga kaibigan. Sa mga sumunod na araw, muling nagkaroon ng pag-asa si Carlo. Alam niyang ang scholarship na ito ay magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa kanya at higit sa lahat, napanatili niya ang kanyang integridad at pagmamahal sa pamilya. Mga bagay na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. Muling dumating ang araw na pinakahihintay ni Carlo, ang pagbabalik niya sa eskwela. Sa pagkakataong ito, bitbit niya ang bagong pag-asa at determinasyon. Suot ang kanyang uniforme at dala ang mga librong ibinigay sa kanya bilang bahagi ng scholarship. Naramdaman niya ang kakaibang saya habang naglalakad papunta sa paaralan. Natanaw niya ang eskwelahan mula sa malayo at habang papalapit siya, naaalala niya ang mga araw na akala niya ay wala na siyang pag-asa na makabalik dito. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, hindi siya sumuko. Ang mga biyayang natanggap niya, ang reward mula sa Saudi Arabia, ang scholarship na ipinagkaloob ng gobyerno, at ang walang sawang suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagsilbing gabay at lakas para muling tuparin ang kanyang mga pangarap. Sa mga sumunod na buwan, nakita ng lahat ang malaking pagbabago kay Carlo. Muli siyang naging masipag sa pag-aaral, determinado na tapusin ang pag-aaral at makamtan ang kanyang pinapangarap na kurso sa kolehiyo. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang tungo sa kanyang pangarap, ang magkaroon ng sariling talyer at maging isang magaling na mekaniko na makakatulong sa kanilang bayan. Sa kanyang paglalakbay, hindi niya kinalimutan ang mga aral na natutunan niya sa buhay. Ang pagiging tapat, masipag at mapagmahal sa pamilya ang naging pundasyon ng kanyang tagumpay. Unti-unti na nagbabago ang buhay ni Carlo. Mas maliwanag, mas maayos at puno ng pag-asa. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa tulong ng kanyang dedikasyon at suporta ng mga nagmamahal sa kanya, tiyak na makakamtan niya ang kanyang pinapangarap. At sa wakas, habang naglalakad siya sa landas patungo sa kanyang mga pangarap, bitbit niya ang tiwala sa sarili at sa Diyos na alam niyang hindi siya pababayaan. Ang dating batang puno ng pangarap ay ngayon isa ng binatang handang harapin ang mas maliwanag na bukas. Isang bukas na puno ng pag-asa, tagumpay at pagmamahal.